Magre-revive ka ng isang kanta ni Haji Alejandro. Ano ang gusto mong i-revive? Siyempre, yung theme song namin, Tag-Araw, Tag-Ulan. Tag-araw sa may dagat. May ganun siya. Ganon. Namasyal at pagdilim sa may baybay, humilay. O, diba ang ano? Kahit gaano kalaki ang aking pagmamahal, ayoko na yata, suko na ako. Kahit gaano kalaki. And then I ask all of them, ang alin? Sasagot sila, ang pag-ibig ko sa'yo. Ayun, Iyan ang naglapit sa'yo sa masa. Doon ka nakilalang Alina Velasquez. Pero Alina, pagkakataon na nung nagpunta ka sa isang venue na nabastos ka. Malikot ako eh. Ganito ako lumabas ng wild eh. Paano ka napunta sa ganyan? Napasexy ka. Dahil ba ito sa sobrang strict ng papa mo? Talagang sinusunod ko lang talaga. Kaya madaming nangyari sa buhay ko. Nung mga kumakanta ka pa sa mga hotel, marami bang talagang sumipat ng kagandahan mo doon na binayaran ka? Parang 10,000, 20,000 pesos. Parang may nagkagusto sa akin doon. Kaya nga ako nagka-boyfriend ng mayaman eh. Nung nawala si Haji, wala ka na ipundar para sa sarili mo. Ano na ang plano mo? Wala ka talaga pinagkakakitaan para sa sarili mo. Wala. Umaasa lang ako sa allowance. Para nagduda ka na para hindi ka mahal ni Haji. And you know what? First time ko sasabihin to, I know kung sino yung mahal na mahal niya. Si Rio Davis. Imagine mo, kalahati ng puso mo wala sa'yo. Ano ka? The past 2 months kasi I'm going through depression and anxiety. Hindi ko kaya. Baka pumutok yung utak ko. I have a question for you. Are you ready to go anytime in case tawagin ko ni God? Ready ka na? Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, nandito po tayo sa Libis, sa Eastwood. At kakausapin po natin ang partner ng namayapa, hinahangaang Haji Alejandro, the original kilabot ng Coleala. Mga kaibigan, welcome to my vlog. Miss Alina Velasquez! Nagsusmile na ako ngayon. First time ako nagsuot ng pink. I'm happy to see you na maaliwalas na ang lahat-lahat. Lumabas ng tunay mong ganda. So eto na nga, to start with mga kachika, kilalanin po natin muli, kung nakakalimutan niyo na po, si Miss Alina Velasquez. Ayan. Taga saan ba si Velasquez? Taga Quezon City lang kami. Wala kayong probinsya? Wala. So, wala ko alam na masyado mga dialect. Pero pag dinala mo ako sa isang lugar, madali ako matuto. Kapampangan, Bisaya. Smart. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami. I have 4 younger brothers. Inalagaan ko sila because I was a breadwinner at a very early age. Pangilan ka ba sa pamilya? Panganay ako, tapos 4 na batang lalaki. Mababait ang mga kapatid ko. Nung lumalaki kayo, ano ang buhay ng Velasquez family? Simple lang kami, although malaki ang Velasquez clan talaga. Sa family namin, ang papa ko is a disciplinarian. He's very strict. Kahit na ganito ako lumabas na mukhang wild, napakaano ng papa ko, nakabantay sarado talaga. Ano ang work ng papa mo nun? He was in an insurance company. Nung pinanganak ako, he was already 45. So, hindi ko masyado na-enjoy yung time with, father, daughter. O, alayo ng generation gap. Tahimik na siya noon. Lagi na siya nagsisolitaire, ganyan. Ako lagi aral. Eh, ma'am mo? Mama ko is a plain housewife. Talagang siya rin yung kasama ko everyday na nag-guide sa akin. Siya yung hindi masyadong stricta. Kaya nakakatakas ako para kumanta. Nung bata ba, nakakakitaan ka na ng mama mo na kumakanta ka? Siguro, oo. Kasi on my own sa bahay, kanta lang ako kanta. Basta masaya ako nang kumakanta ko. And sa school, ilang years ako kumakanta ng Lupang
hinirang. Kamusta ang relasyon ninyong magkakapatid? Okay naman kami, but I told myself that I need to give something more to my brothers. Kasi ang aga nag-retire ng papa ko because, you know, he was already 45 when he had me. And during that time, 60 is forced retirement. Alam ko yung needs ng mga bata. So I decided na kumanta ko habang nasa college ako. But I had to stop. Hindi ako nakagraduate. Siguro na third year lang ako. Kasi kinukuha na ng time ko sa singing. And to me, it was more important. Kumita ako. Natatandaan mo pa, Alina, yung unang-unang pagkanta mo na binayaran ka? I was with the New Minstrels, 5th generation. Wow! Alam naman natin yan, mga New Minstrels, talaga mga grupo ng mga singers. Ako nandun sa 5th and I was the very last member. Paano ka naging miyembro dun? Sa school, yung nagsascout sila ng mga sasali sa banda and then may nakarinig sa akin, sinali ako. But then later, na-realize nila na hindi ako pang banda. Malikot ako Pag sa banda ka kasi kailangan prim and proper ka, nakasunod ka sa mga kasama mo. Hindi I don't want to say that I stand out, but I act differently with the group kasi sinusundan ko yung sarili kong groove So, mag-solo ka na nga lang. Ilan taong ka tumagal sa New Minstrels? 18 and then it was on and off hanggang sa nag-solo na lang ako. Kasi mas gusto ko mag-solo Piano accompaniment. Pero during the New Minstrels member ka, syempre ang kinikita mo nun, di ba, palaki ng palaki. Hindi ko na naalala because wala akong pakialam masyado sa sweldo. Binibigay ko lang sa bahay, ganun. Ay talaga, ikaw na rin nagpaaral sa mga kapatid mo. Tumulong naman ako hanggang sa I'm so happy kasi lahat sila na-excel. Tapos mga seryoso silang lahat, walang napariwarang buhay. Tapos ngayon, may mga asawa, may mga anak na rin sila. And I see my papa sa kanila na talagang seryoso sila. To this day. In fact, panganay ako, diba? Parang bunso ako pagka nasasabihan nila kasi ako. Kasi medyo immature minsan, childish, and talagang sinusunod ko lang talaga kung anong gusto ko Kaya madaming nangyari sa buhay ko. Di ba sabi mo, stricto ang papa mo? Paano ka napunta sa ganyan? Napasexy ka? Siguro dahil ba ito sa sobrang strict ng papa mo? Hindi ko alam na pa-sexy ako Hindi ko alam. Siguro yun lang yung natural na lumalabas. Nung kumakanta na ako professionally, doon na nag-invest yung mga managers ko. Ito ka, lalo na naging recording artist na ako. Nung mga kumakanta ka pa sa mga hotel, marami bang talagang sumipat ng kagandahan mo doon nung nagsisimula ka? Alam mo talagang, since I just love to sing, wala akong care sa nakikita ko, sa nakakasama ko. I was 16, 17. Hindi ko parang mukhang mayaman yun. Wala akong mga ganun Kaya nga, hindi nga ako nagka-boyfriend ng mayaman Gusto ko lang talaga kumanta ng panahon yun. And I think nga yung experience ko with the New Minstrels kasi doon ako natuto ng poise, confidence, at saka kumanta ng nasa tono. It's not like nawawala ako sa tono, but you know, I na-develop ka lalo. Kaya talagang I owe everything to the New Minstrels and yung mga kagrupo ko dyan. Paano ka pala naging solo, Alina? Meron nakarinig sa akin na manager ng isang hotel again. And then sabi, mag-solo ako sa Hong Kong. So lumipad akong Hong Kong. Ito sandali. Paano iniwanan mo kagad yung New Minstrel? Paano ang desisyon mo nun? Hindi ko na alam. Basta sinabi ko lang na mag-solo na ako. And you know, it's okay with everybody kasi marami naman silang makukuha na replacement for me. So, nag-solo muna ako sa Hong Kong and then nagsawa ako. Ilan taong ka tumagal sa Hong Kong nun? So, 1 year lang yata yun. Doon naka-stay ka talaga sa Hong Kong? Sa isang hotel? Yes, and then Singapore. Ang laki ng kinita mo nun. Nung nag-solo ka, iba ang budget ng solo? Tip yung malakas. Saan yun? Natatandaan mo pa? Dito na sa Pilipinas. Saan ka kumakanta? Mandarin Hotel. Wow. Parang 10,000-20,000 pesos. Parang may nagkagusto sa akin doon na gusto niya yung rendition ko na All I Ask of You. Parang hindi naman ng very light. Then say you love me every winter morning. Turn my head, we'll talk of summertime. Pag kumanta talaga siya, may puso, ano? And I was one of the highest paid lounge singers during that time. 5,000 a night. Tapos, saan pumasok yung kanta mong talagang pamosong-pamoso naman talaga na kahit gaano kalaki? Ito yung first mo, di ba? Sino nag-offer sa'yo nun? At syempre, di ba, sa hotel kasi, hindi mo pwedeng kantahin yan, di ba? Paano ka nagbago ng repertoire? Diba, novelty? Kaya nagtaka sila kasi ang mga kanta ko wholesome, Broadway, ballad, classical. Tapos bigla ka nag
novelty. Paano mo nakumbinsi ang sarili mo at sino ang kumumbinsi sa'yo? It was the late my dear Margot Gallardo. Ang daming may hindi alam nito that it was Moy Ortiz who wrote Kahit Gaano Kalaki with Edith Gallardo. Paano in-offer sa'yo yun? Ang mga recording companies din, they're thinking of a concept. Ano kayang pwede nating gagawin ngayon na ipapauso natin? Yun na yung double meaning. So lumabas ng Kahit Gaano Kalaki, aray, nilunok kong lahat. That was our era, kami nila Selena and Mary Rivera. Yun yung time na namin na talaga namang nauso, no? Yung double meaning. Nung in-offer sa'yo yun, anong unang reaction mo na yung title pa lang, Kahit Gaano Kalaki? Natawa. Anong sabi mo? Sabi ko, ang alin? Naku, kung buhay ang tatay ko, hindi papayag to. But then, it's a chance to record. Tinignan ko kung sino composer, sino. Ang sabi ko, Moy Ortiz, Edith Gallardo, award-winning composers, lyricists. Yes. Yes ka kaagad. Yes, agad. Kasi I know, pag kinanta ko yun, gaganda yun. Mag-iiba siya eh. Ang makaka-appreciate ito talagang super masa. And you know what? First time ko nasa masa, kakanta ko sa basketball court, kakanta ko sa mga barangay. Paano ka nag-adjust doon? Ay, ang sarap. Kasi hindi ko nararating yun dati eh. Tuwan-tuwa ako. Especially when they're all singing my song. Kaya, kailangan lang talaga yung Tagalog ko ayusin ko. Kasi, I'm not saying I'm very good speaking English. Kaya lang, ang bulol ko sa Tagalog eh. Kailangan ayusin ko, kundi mapipintasan ka, diba? But they accepted me for how I am during that time na bulol. So, nag-enjoy talaga ako na. Parinig nga. Pakinggan nyo kung paano niya kinakanta ito, ha? Kahit gaano kalaki ang aking pagmamahal, ayoko na yata, suko na ako, kahit gaano kalaki. And then I ask all of them, ang alin? Sasagot sila, ang pag-ibig ko sa'yo. Ayun, ang Iyan sarap. ang naglapit sa'yo sa masa. Doon ka nakilalang Alina Velasquez. Pero Alina, wala ka bang pagkakataon na nung nagpunta ka sa isang venue na nabastos ka? Wala. Yun nga lang, isang araw kinikwento ko sa friend ko. Alam mo, ngayon iniisip ko, may mga naririnig ako ng mga nababastos. Ako hindi. I'm so lucky. Minsan lalapit pa nga ako. Naka-topless na mga parang, syempre basketball court, may nagiinuman. Lalapit talaga ako. Sila ang lalayo. Swerte lang siguro ako. Or bakit ganun? Yung respect is there. Siguro, na-enjoy ko talaga yung short stint ko as an interpreter of song. It was never work for me. Ang saya-saya ko talaga eh. Katapos ang hit songs na yan, saan na pumapasok ngayon si Mr. Haji Alejandro? Witness din siya dyan. When I accepted the song, I also asked him. Ay, meron na kayong relasyon niya. Yes, kasi 1998 kami na eh. 1998. And 2008 pala ito, Kahit Gaano Kalaki. And Pasumpa ka pa sa akin. Yan, Lito Kamo naman yun. Kailangan ko lang ng approval doon kay Haji kung okay yung mga kanta niya. And he said yes. Knowing Mr. Haji Alejandro, isang icon yan ng OPM. Anong unang-una niya sinabi sa'yo? Tumawa din siya. Kaya lang, he's a good friend of Margot Gallardo. That's why. Kaya naman pala. May tiwala siya kay Margot. And when I recorded it, he was also there. Tinuruan niya ako ng tamang phrasing para sa Tagalog na kanta. Noon pa pala, meron ka na talagang nagtuturo sa'yo ng ganito, ganyan, ganito. Yun ang nakakamiss. Yes. For 27 years. Yes. Tapos, 2 months ago, April 21, 2025. A day before our 27th anniversary. nung naging kayo na, naglaylo ka eh. When I was almost at the peak of my career, pag nasa mall ako, people come up to me and, you know, pa-picture or nung autograph pa nun. Kakamayan ako and Haji's with me. Hindi na siya nakikilala ng mga tao kasi usually mga bata, mga kaedad ko. Kasi 15 years ang gap namin. Imagine how I felt during that time na pupunta sa akin tao and he's there. Nakikita ko siya, lalayo siya eh. Sabi ko, ayoko ng ganito. Kasi idol ko din yun eh. Kahit na hindi ko siya panahon, I watch him sing. Talagang napakagaling niya talaga. Nai-inlove ako sa kanya pagka kumakanta siya. So, I decided, hindi na ako magre-release ng pangatlo. Kasi during that time, 3 ang nire-release. Nawala ako sa eksena. Inayawan mo yung pangatlong kanta mo dahil sa ganung mga eksena na. Yung pangatlo sana, hindi na novelty yun eh. Seryoso na yun. I just forgot kung ano yung title nun. But wala nang gustong humawak sa akin na manager. Kasi, I was fickle-minded. I was not serious because of Haji. focus ko na talaga sa relasyon. Grabe. Iba ka rin magmahal, no? Oo nga pala. Alam mo, ngayon ko lang nakikita lahat yun when I was given time to think about my past with Haji. Sabi ko, ganun pala
ako and no regrets. Sarap pala. Sabi ko, at least wala akong guilty feeling na napabayaan ko siya ng ano because I've been with him kahit nung nakabangon siya nung sumikat ulit ang Haji Alejandro kasi nagkaroon na naman siya ng maraming shows eh. And I managed him na. Sa likod ka naman niya ngayon. Yes. Alam mo, likod na likod talaga kasi sound system ako talaga nagpe-play ng kanta niya. Kahit nung sikat na ako tapos may mga show siya, ako pa rin. So nakikita ko ng mga tao, si ano yun ah, si ano. Yung iba di nila alam pangalan. Familiar siya eh, pero ako yung nasa sound system, ako nagme-makeup, wala akong pakialam. Ganun mo talaga siya minahal. Oo. Ibinigay mo talaga yung buong oras, hindi lang to half, buong oras mo sa kanya. Buo talaga, and I loved it. Sobrang nag-e-enjoy talaga ako. Ngayon, pag nami-miss ko kumanta, tatawagin niya ako. Magduduet kami. Siyempre, tuwan-tuwa naman yung lola mo, diba, na proud ako. Minsan nga, hindi ako makapaniwala na Haji Alejandro, kasama ko pag matutulog kami. Siya pala yun, gano'n. Nakakatuwa. Alam mo, napapangiti ako, nakausap na kita. Kasi nababasa-basa ko lang yan, yung pagmamahalan nyo sa isa't isang wagas. Pero ito na, nararamdaman ko yung kwento mo, tumatawid sa akin, ganun mo siya kamahal. Grabe. At saka tahimik ang relasyon nyo eh. Kasi tahimik siya eh. Diba? Ayaw niya yung mga interviews, ayaw niya yung lalabas kami sa mga mataong lugar. Gusto niya ako lang nakikita niya. Kaya hindi na kami lumalabas ng bahay. Ang tagal ako hindi nakita ng mga kaibigan ko. Kasi masaya na ako ng ganun eh. Magmula nung nawala si Sir Haji Alejandro sa mga langit ng mga kanyang kalwa, saka naman kasi umingay ang pangalan mo. Diba? Actually, nung namatay, hindi pa in-announce agad-agad. Hindi. Request ng family na kami-kami na lang muna. Actually, nung nagkasakit siya, ako ngayon na-blame ng family kasi ako yung kumukuha ng video. Sinabi ko sa best friend niya kasi, and ayun, nailabas ng best friend niya kasi he's asking for prayers. So, kasalanan ko din yung una na kumalat na may sakit siya. Kasi nagpanik ako, hindi ko makontain yung sarili ko. Hindi ko masabi sa family ko. So, I had to tell someone yun kumalat yun. So, ang dami na nangyari after that. In-announce pa namin yan sa radyo eh. Hindi para kami mag-announce, antayin natin ang pamilya mag-announce. Pero dasal na lang ang ating iaalay sa kanya. Prayers worked. Kasi na-ICU pa siya, sepsis eh, and he survived it. Nakauwi pa siya sa bahay. Prayers talaga eh. But then, you know, ang katawang tao natin may hangganan lalo na naka-acquire siya ng sakit talaga. Before he passed, napaka-sharp pa ng memory niya. He's there. Haji's there. But you know, yung body just gave up. Anong nasa isip mo noong mga panahon na yun? Kasi 27 years, tapos hindi ka kasal. Naisip mo ba na ano ang mangyayari sa'yo after nun? Hindi, wala. Kaya ako kinikwento rin yung story ko because this might be or this will be a lesson for everyone, especially yung mga common law wife like me. Alagaan ninyo ang sarili nyo. Secure yourself. Kasi minsan nakakalimutan natin kung malakas yung partner natin. Kala natin matagal silang ganon. Hindi pala. Katulad ng nangyari sa'yo, tignan mo. Dumepende ako sa kanya all my life. Sobra. Sabihin na natin, wala ka talagang pinagkakakitaan para sa sarili mo. Wala. Umaasa lang ako sa allowance. Okay lang, simple lang naman ako eh. Hindi naman ako mahilig sa mga mamahalin na. Kasi I've been there. Before I met him, nasa real estate ako, kumikita ako, nagkaroon na ako ng bahay, marami na akong kotse, nasubukan. Ako, pag nasubukan ko na yun, okay na Okay eh. na. Ang puso pala natin, ang masarap alagaan. Pagka may mahal tayong tao, okay lang, sige. Nandiyan tayo sa tabi nila, di ba? Kaya lang, minsan, nakakalimutan natin, tayo lang pala yung talagang sobrang magmahal. But you know what we have? Pisces tayo, di ba? Our friends love us. Meron tayong mga tao sa likod natin, nagmamahal sa atin. Yun ang sasalo eh. Yun ang sumalo, di ba? Totoo. Like now, pamilya ko, mga kaibigan ko, alam ko kung sino yung tumutulong sa akin ngayon. Hindi ko talaga kayo makakalimutan. Antayin nyo lang, sandali ng mga kabangon din talaga ako. Tsaka gusto ko pang marinig mismo sa'yo sa 27 years na maaraw-araw kayo magkasama. Pero yung isang araw na dapat nandun ka, yung libe, pinakalas na wala ka. Ano ang nangyari? Before I answer it, I just want to say na hindi ako perfect or even near perfect girlfriend. Kasi sa 27 years namin, ang dalas kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi siya ako eh, kasi ayoko makipag-away eh. Ayoko makipag-discuss. Alam, naintindihan kita.
at ayaw natin pagdidebate pa, aalis ka, magpapalamig ka. Yun ako. Alis Tapos ako. nakakababalik pag okay ka na. And I maintained my own place. Nag-rent ako ng condo. So when that happens, may uwian ako na hindi na nalalaman ng pamilya ko na masama loob ko na umiiyak ako. And you know what? Ako din babalik. Ay, sus, Ginoo. Natatandaan mo pa kung ilang beses ka nang umalis? Madaming beses. And then, pero hindi naman nalampas ng isang linggo yun. Buong pandemic, hiwalay talaga kami. Kasi, una-una, bawal naman lalabas din, totoo. ano? Pero we communicated naman sa phone and sa text message until sinabi niya, doon ako sa bahay niya tumira. First time, kasi ayoko talaga ng live-in eh. So, pag ganun-ganon ako, bahay ko. Actually, yung umpisa ng relationship namin, live-in talaga kami ng matagal. Yung gitnaan nun, gusto ko may sarili akong place kasi dami-dami kong gamit. Siyempre, naawa ko sa kanya. Eh, si Haji kasi napaka-organized nun. Yung hairbrush niya, kailangan 25 years, 50 years, ganyan lang ang pwesto niya. Napakalinis niyang tao. Ako, I'm just being a girl. Minsan maayos, minsan hindi. I'm not even near perfect girlfriend. Naghihiwalay kami. So when the time came na nagkasakit siya, hindi na talaga ako umaalis sa kanya. And you know what? After 2 months, ngayon ko lang sasabihin na okay na ako. Naintindihan ko na yung family niya. Bakit naging gano'n ang relationship namin na some member of the family rejected me. Ngayon alam ko na because it's a family decision eh. You know, I'm not the wife. Siyempre, sila yung nag-uusap, nagdadamayan. Kasi dati, mga interviews ko, umiiyak ako, pasensya na po kayo kasi siyempre, kung ikaw ba naman ang tumatanggap nung sakit ng partner ko si Haji na ngayon ko lang siya nakita na nakahiga sa kama na. Dala-dala ko yung sakit na yon, physical, emotional. Ako yun. Kasi ako yung nagbantay sa ospital, ako yung nakahiga sa bench, hindi ako naliligo. Palagi ako nakabihis kasi anytime papasok yung mga doktor, wala akong pahinga. Araw-araw umiiyak. Kaya disorganized ako, magulong-magulo utak ko, kaya bigla ako nagsalita sa public because wala akong kakampi. Feeling mo wala kang kakampi. Feeling ko wala akong kakampi. The thing is, hindi ko naman din sinasabi kahit kanino. Ang hirap naman din sabihin sa common friend namin ni Haji kasi syempre, ang side nun, syempre maintindihan niya yung lalaki side. Ako naman, pag sinabi ko sa kaibigan ko, syempre kampi sa akin, ayoko yun. Gusto ko yung magsasabi sa akin ng, ano ba dapat? Ano ba totoo? But you know what, Romel? I proved that feelings are neither right nor wrong. Yun ang pakiramdam ng family niya. Ito, may sarili-sarili kami mga pakiramdam. Ang importante, mahal na mahal nila ang tatay nila at anak ni Lola. Mahal na mahal ko din yung daddy nila. Pare-pareho kayo nagmamahal. But then, unfortunately, nagkaroon ng ganong conflict. And you know what? First time ko sasabihin to. Kung sino man yung nakaaway ko o nagkaroon kami ng problema, I thank you. Kasi nakapagpahinga ako. Here. Hindi ko kasi malalaman ang mangyayari sa akin kung nagtuloy ako na nandun lang sa tabi niya. Hindi ko kaya. Baka pumutok yung utak ko. Nakapagpahinga ako. Yun pala din ang gusto ko. Kaya nangyari yung, dati nga ang term ko pa, api. I'm sorry, pero hindi naman pang-api yun. It's something else. Pero nagte-thank you pa rin ako dahil nangyari yun. Kasi yun pala talaga yung gusto ko. Hindi para iwanan ang daddy niyo or ang anak mo. I needed time pala na makapag-isip, makapagpahinga para sa sarili ko. Kundi, ako yung mawawala din. Parang puputok na yung ugat ko nun eh. Hindi ko na alam gagawin ko. Anong gagawin ko pag nawala siya? It's not about the money. It's about having half of my heart sa kanya. Imagine mo, kalahati ng puso mo wala sa'yo. Ano ka? Anong gagawin mo sa sarili mo? Nung nawala si Haji, ano na ang plano mo? Katulad ngayon, nandito po kami sa inuupahan niyang unit dito po sa Eastwood. Wala ka na ipundar para sa sarili mo. I just talked to them. Sabi ko, bigyan niyo lang po ako ng time. A month or 2, nag-organize lang kami ng mga dapat kong gawin. May mga offers naman eh. So kasi hindi biglaan yun, diba? Sabi ko, nangyayari yun. Malakas ang loob ko, tsaka I pray a lot. Pero the past 2 months, kasi I'm going through mild depression and anxiety. Paano mo pinaglalabanan yun? Minsan tumatakas ako, nakikita kami ng mga classmates ko. Yung mga classmates ko since grade school. Malapit na po ako mag-senior. So I consider myself a junior-senior right now. Yung hindi nyo pagkakaunawaan ng mga pamilya, buti na lang kamo, ang lahat ng ito napupunta na sa tama. Yung 27 years bang yun, wala kayong komunikasyon ng pamilya ni Haji Alejandro? Meron, pero I think it's my fault. I should have reached out more to them. Kasi alam mo, may pagkaano tayo eh, loner. Pero hindi ibig sabihin nun nagsusuplada tayo. Takot tayo eh. Ako kasi tingin ko sa pamilya niya, mga matatalino eh. Magaganda, gwapo, magagaling sa profession nila. I feel so tiny. So ang ginagawa ko na lang is when we see each other Christmas or New Year or birthdays nila, andun lang
ako, hindi ako papapel sa daddy nila kasi baka sabi ko, baka mas maganda ito na lang. Yung mga hindi ko gawin, baka mas matuwa sila kesa yung papapel ako. Ganon. So, quiet lang ako, which is not really me kasi pag ako kasama ko talaga yung pamilya ko, kaibigan ko, napakadaldal ko talaga eh. Sasabihin natin, intimidated ka pag andyan ang pamilya niya. Intimidated is a very negative word, pero Nahihiya ka lang. nahihiya Yun yung lang. right word. Oo. Nahihiya ako. And I respect all of them. And ngayon nga sinasabi ko, maybe it's partially my fault because I did not reach out sa kanila. Maybe, you know, given time, God willing, years later, who knows? Kasi kahit maliit lang ang age gap namin ng mga bata, mga anak niya, feeling ko sa kanila, anak ko eh. Hindi ko sila kaibigan eh. Feeling ko kasi mentality ng tatay nila when si Haji and I would talk about them, feeling ko anak ko na rin sila eh. Kasi mga anak ko, 30 years na ang mga edad nila eh. So feeling ko talaga, anak ko sila. But, you know, I pray that someday, soon, I could guide them. I could help them. I'm sure matutupad din. Kasi naniniwala ko, ang lahat naman ng tao, kapag may goal sa buhay, pinagtatrabahuhan natin yun. Yun naman ang makakamtan natin. Eto pa, bakit sa 27 years, walang kasal na naganap? Eh, mahal na mahal niyo naman ang isa't isa. Nung una, first 10 years maybe, wala siya talagang babanggit. Walang binabanggit. Wala. So, anong pakiramdam mo? Wala lang. Kasi nag-enjoy lang naman din ako eh. So, dead ka rin. Masaya tayo na together? Okay lang. Tsaka iba yung pag-asawa eh. Parang, ano ba yun? Magluluto na ba ako? Ayoko. Wag na, enjoy kami lumalabas eh. Parang may anak siya, may anak ako. Okay na tayo, mag-dog na lang tayo, ganyan. Pero nung parang 18 years na yata kami, 19, nagsabi siya, pagpunta natin sa States, kasi sa States lang kami pwede magpakasal. Sabi ko, parang wag na lang. Ay, umarte ka. Oo, umarte ako. Ikaw pang umayaw, ha? Eh, di ba alam naman natin sa mga babae, yun ang pinaka-ultimate dream, ikasal. Pero ikaw, umarte ka. Bakit ka umarte? Kasi baka pag-awayan lang nila, baka magtampo sa kanya yung mga bata, mga anak niya. Sa akin, wala. Gusto nga nila. But nung time na yun kasi marami ng show si Haji. You know, marami na siya naipon. Marami na siyang properties. Naiintindihan ko yung part na yun. Sabi ko, baka magalit yung mga anak mo. Baka magulo. Tsaka na natin pag-usapan. Hanggang sa hindi na. Never niya nang in-offer. Kasi parang napahiya. Alam mo naman, ma-pride naman din yun. Ay, Wag na lang, ayaw mo, di wag. Isang beses ka niyang inopera na Isa lang eh. inaantay mo sana, may second sana. Pero hindi naganap. Hindi eh. Tapos, nung nawala siya, nakausap ko yung best friend niya taga LA. Ano lang to, last month, sabi niya, Haji said, when you come here sa US tour ng hitmakers, sila Marco, Ray, Nonoy, Ray Valera, papakasal daw kayo dito. Kaya pala inaantay niya na mag-tour itong April. Kaya nag-show sila sa Amerika, hindi na kami kasama kasi nasa hospital na kayo. Meron pala siyang plan. May mga ninong na kami doon. Yung best friend niya. Naka-ready na, kayo lang hinihintay. Ano lang, simple lang civil. Pero the fact Christian na yung wedding. plano, sayang. Nawala yung lungkot ko. Napawi lahat. Naakala mo wala pasada na hindi ka Hindi wala ako na siya. mahal. Ay, inisip mo rin yun? I'll tell you something. Matagal ko na siyang partner. I know kung sino yung mahal na mahal niya. And I'm okay with it. Si Rio Diaz. Yung second wife niya, mami ni Ali. I loved it. I love the feeling na marunong pala itong, hindi ko siya nakikitaan eh, ng passion Yun or lang love. nararamdaman mo na minahal niya ng bonggang. Hindi kasi siya romantic. Haji's never romantic. He's not sweet. Hindi siya mahilig magbigay sa akin ng flowers or gifts. Ano nagustuhan mo sa kanya? Suplado. Gwapong-gwapo ko pag suplado siya. Doon ka na-challenge. At ang ganda ng boses. So, Kaya sabi ko sa kanya, love, lagi ka nang kumanta. Kasi kahit nainis ako sa'yo, pag nakita dyan sa stage kumakanta, Diyos ko naman, nalalaglag lahat ng suot ko. It's Totoo. true. Yung sinabi mo kanina na si Rio Diaz ang mahal na mahal niya, nagsiselos ka? Hindi. Napapangiti ka na lang? Oo. Alam ko kasi nangyari sa kanila before na guilty siya sa mga nangyari dati. And pag si Rio topic namin minsan, alam ko naiiyak siya. Ngayon magkasama na sila. So ngayon pag iniisip ko, kasama na niya yung true love niya, I'm happy. Sobra. Wala akong pagka-plastic. Ang saya-saya. At least ngayon naiisip mo na yun kasi sabi mo nga, di ba, parang nagduda ka na parang hindi ka mahal ni Haji. Pero sa nalaman mong kwento, You know, meron palang gift of life. There's also gift of death. For people who are suffering, meron din palang ganun. And you know what? I'm not afraid of dying anymore. Because I've seen it. Nakita ko sa mata niya. handang-handa siya. Hindi, actually. Hindi siya. Hindi.
Ayaw niya. Ayaw niya pang mag-go. Hindi siya nag-goodbye sa akin or, I don't know, sa kanila. Ayaw niya. Anniversary namin kinabukasan eh. That was why I was here. Remember, yung question mo sa akin kanina, yung lamay. I didn't go na lang. Because I was given a choice. Punta ako today, bukas wag na. Sabi ko, wag na lang. For everybody's peace of mind, sige kayo na lang sa wake. Because as a Christian, I know that He's not there anymore. Shell na lang niya yun eh. Nasa urn siya eh. Shell na lang niya yun. He's there. Might as well pray for him sa presence ni God. Kasi if I go to the wake, pagtitinginan lang nila ako doon. And most probably, mga bisita niya, chichikahin ako. So, ano na nangyari sa pagiging solemn ng pakikiramay sa pamilya? And life is short. You know, going back to death, no? It's something na hindi naman tayo dapat matakot. Because the only real thing in this world, we're just passing through. Lahat naman tayo pupunta doon, di ba? At saka nakakatakot lang pumanaw sa mundo kapag meron ka pang mga bagay-bagay na gusto mo sanang tapusin pa hanggat maaari. Yun lang naman ang kinakatakot ng lahat na sana matapos ko muna yung plano ko. Natapos mo na lahat, ready na. Wala na. Sige, go na. I have a question for you. Are you ready to go anytime in case tawagin ka ni God? Hindi pa. Yeah. Ready ka na. Yeah. Sinasabi mo yan dahil malungkot ka o... No, because I'm spiritually equipped. Iniisip ko yung mga anak ko, okay na sila eh. They have their families. I have 3 grandchildren. Kompleto na ako. Oo, yun yung sinasabi ko sa'yo. Kaya nung sinagot ko sa'yo, hindi pa. Kasi meron pa akong binubuno. Alam, meron pa akong mga plano pa. And you live long. Laki tenga mo eh. Ay, totoo. Oo. Salamat naman. Ako, anytime I'm ready for God. Pero alam ko rin sabi ni God, uy, may hinahanda ako sa'yo, mag-antay ka. Huwag kang Marami magmadali. ka pang matutulungan and I love to do it. Gusto ko may matulungan pa ako. I don't know how, but you know, God has a blueprint of our lives eh. Magugulat ka, iba na yung mission mo eh. Alam mo, ngayon sasabihin, unti-unti ka na nakamudan. Hindi pa 100%, pero at least going there. Kaya nakita mo, ibang-iba na kung babalikan nila, kung papanoorin yung po yung mga past interviews niya. Talagang super. Halos wala ka na maintindihan sa kwento niya dahil humahagulgul ka. Pero ngayon, at least unti-unti na. Eto pa, alam ko habang nag-uusap tayo, marami na nagko-comment dyan. Kamusta ang relationship niyo? Wala pa, hindi pa kami. Totally nag-uusap. Hindi pa eh. Natahimik lang muna kaming lahat. Ako naintindihan ko sila. I swear, may tatay din naman ako. Pero sabi mo nga sa akin, di ba, mas masakit pa ang nararamdaman mo ngayon kaysa nung nawala ang papa mo. Oo. Kasi I gave my life, my time, my heart to Haji. Unconditional. Hindi ako umaasa ng, bigyan mo ko ganyan, bigyan mo ko ganyan. Hindi eh. I followed my heart. When you follow your heart, hindi ka mapapagod. Minsan, pag nag-away, buisit ka, lahat na sasabihin mo, di ba? Pero hindi eh. At the end of the day, ganun pa rin eh. Yung mga friends ko, tinutokso nga ako, uy, makipag-date ka na. Sabi ko, kawawa naman yun. Unang-una, I'm very sure alam niya tong pinagdadaanan ko. Tsaka, paano yun? Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mako-compare ko. Hindi ko alam, basta sa ngayon, hindi ko pa alam kung ready na ako sa mga ganun. Although, I want to have new boy friends para, dati kasi hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Oo, kasi nga, di ba, meron kang, oo. Kahit di niya alam yung respect Oo, kasi. galing. Ngayon, kahit kwentuhan lang siguro gusto kong makapagkwentuhan, yung gusto kong bumalik yung kilig ba? Ang goal ko kasi ngayon, Romel, is to go back to singing, acting, kasi alam ko yan yung makakapagpasaya sa akin ngayon. Nararamdaman ko naman makakabalik ka. Kung sana nga. Napakaganda mo pa rin. Tapos nandyan pa rin yung boses mo. Ano pa? Thank you. Di ba? Kung ikaw papaypiliin, magre-revive ka ng isang kanta ni Haji Alejandro, ano ang gusto mong i-revive? Siyempre, yung theme song namin, Tag-Araw, Tag-Ulan. Ay, syempre alam mo yan. Pasample naman. Tag-araw sa may dagat. May ganun siya. Ganon. Namasyal at pagdilim sa may baybay humilay. Diba? Ang ano? Gusto ko revive yun. Kailangan taas. Magagawa naman ang paraan niya, lalo na sa galing na nga nag-aareglo, mga composers ngayon, sobra. Kasi ano lang ako nun, 5-6 years old nung nadinig ko yun. Pero ang trato niya sa akin, magkaedad kami, nakakainis talaga yun. Hindi ako spoiled. Gusto ko naman yun. Pero gusto mo naman yun, di ba? Gusto mo nga suplado, di ba? Ay, naku, Diyos ko, ewan ko ba kung anong nangyayari. Maybe because nasanay ako doon sa past na lagi bigay sa'yo buong mundo. Ganun talaga yun, di ba? Ang binibigay sa'yo, yung ayaw mo. Ano ba yan? Para lalo kang magpupursige. Kasi pag binigay na sa'yo yung gusto mo, wala na. Relax ka na lang. Kampante ka na. Isipin mo, yung supla-supladong yun, naka 27 years kayo. 7 years. Hindi pa ako kinasal kasi I was underage. Kung makakausap mo ulit si Haji Alejandro, gusto naming marinig sana kung ano yung nasa puso mo. The other day when I was praying, sabi ko, Love, I'm
I'm sorry I left you when you were sick. Kasi hindi ko na makaya. When the family was driving me away, hindi ko na kinaya. Wala akong lakas to fight all of it. I just walked away, pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal at ayaw kitang alagaan. Gusto kitang alagaan kahit hanggang kailan. Kahit mauna pa ako sa'yo, gusto kitang alagaan. Hindi ako nandidiri sa colostomy bag. I don't care kung akayin kita. But I had to leave kasi baka ako naman yung mawala bigla, hindi na kita maalagaan. Kinantay ko lang naman kasi yung tawag mo kung pababalikin mo ko. And yes, finally, I got a voice message from Ali. Pwede na kitang makita. I know you were happy to see me kasi may 8 days pang binigay sa atin si God to be together. Then I had to lie down with you on our bed until sumuko na yung katawan mo. But you know, you were there. Nandun ka, yung minahal ko sa'yo. You were there. But now, masaya ako kasi I know you're with God. Yun ang pinaka-importante sa akin. And please, kung nakikita mo si God ngayon, kasama mo siya, please pray for me na malampasan ko to. Less lungkot, more strength. Gabayan mo din ako sa mga gagawin ko araw-araw because I'm so weak. Mahina pa rin ako. When I think of you, I cry all the time kasi ikaw lang naman talaga ang gusto ko makasama sa habang buhay. Nasabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Meron pa bang natitira? Sorry lang ako for leaving. Naniniwala ka ba na nandito-dito lang din pa siya? Meron bang mga gabi na nagpaparamdam sa'yo? Wala eh. Panaginip? Hindi ko nga siya napapanaginipan kasi nga hindi pa lumalim ang sleep ko the past 4 months. Pero I know, nararamdaman ko na nandyan siya. Basta ramdam ko siya kasi yung pag-iisip ko iba eh. Pag nandyan siya, matino ako mag-isip. Pero I'm sure darating din ang araw na talaga yung umaga pagising natin na I'm okay, laban. Maraming salamat sa'yo, Shiner mo. At dito nalang nalaman ang mga bagay-bagay na latest sa nangyayari sa buhay Thank you for mo. this opportunity kasi sarado na to. Ito na huli, yung hinanakit ko na hindi na pala eh. I was wrong. Marami akong mali. Pero yun yung nasa puso ko na nilabas ko. And now, I ask for forgiveness. And I want to thank you. Even yung mga supporters ko na hindi ko kilala. Naku, nakababasa ko yung mga comments nyo. Maraming salamat kasi nagpapalakas kayo ng loob ko. And doon naman sa same situation like me, alagaan nyo yung sarili nyo. But always follow your heart. Ayan. Hanggang sa susunod na pag-ibig ulit, ganito ka rin ba? Naku, hindi ko alam. Ayun na. Hindi ko pa alam. Kasi di ba sabi ka na lang, I cross the bridge when I get there. Tama. Thank you very much. Alina, maraming salamat. Thank you. Alam mo, napakabait po nito. Nagkabanggaan na kami nito sa sing-along. Nakita ko siya. Agad-agad ko talaga siyang, interview ka go. Ay, thank you very much. And antayin natin ang mga projects mo. Thank you. Projects thank you. yan, Projects. Projects yan. More. Thank you very much. Huwag niyo kakalimutan. Mahalin niyo ang lahat ng mamahal sa mahal niyo. Yes. Thank you very much. So mga kaibigan, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Ganon.